registered nurse by profession. Yun! Nurse by profession! Milyon-milyon palakpak para kay Sir Aglay Homer Martinez! Yan. Palakpakan muna natin yung mga sarili natin. Alright, grabe. After ilang taon, no? Ngayon na lang ulit ako nakatungtong dito. Ayan, nabis ko po ang stage ng Alliance Motion Global. Ayan, dati po akong part ng Speakers Bureau ng company. Kaya, before pandemic, ayan, talaga nandito tayo. Kaya lang, sabi ko nga, na-miss ko eh. O, baka pwede, no? Ayan, pero bago ang lahat, palakpakan po natin Sir Christian Enrile. Ayan, grabe. At hindi po ng representative ng ating company, no? Galing pa sa abroad, pumunta dito. Ayan, no? And bago po ako magpakilala ulit, no? Ayan, palakpakan lang natin Sir Ariel Garces, ang pinakamayaman po. Kasama natin dito. Thank you for inviting me. Eh, bago po ang lahat, eto lang. Bago po tayo magsimula, no? Bago ko po i-share sa inyo yung storya ko. Okay lang po ba? May tanong lang ako. Yes. Ayan. Sino po ba ang masaya sa inyo ngayong oras na to? Parang anong kot eh. Sino po ang masaya ngayong oras na to? Yan. Palakpakan niyo po yung mga sarili niyo. Ayan. Alam niyo po ba kailangan po natin maging masaya? Tanong niyo kung bakit? Bakit? Kasi alam niyo po ba, kaninang umaga, marami po ang hindi na nagising. Tama ba? Araw-araw, tama ba? Meron ang hindi nakakasilay ng umaga. Tama? Ano yung ibig sabihin no kung ba't nandito ka ngayon? Bakit? Ba't nandito ka ngayon? Ibig sabihin, nagising ka pa at in-extend ni Lord yung buhay mo ngayong araw na to. Kaya palakpakan po natin si Lord. No? And syempre, yun po yung pinakamalaking blessing po sa bawat isa sa atin, yung mabuhay tayo. Tama ba? Kasi sino dito yung gusto ng milyon-milyon? Gusto ng milyon-milyon? Pero hanggang bukas na lang. O di ba ayaw mo rin? Tama? Kasi aanhin mo yung pera kung wala ka na. Tama ba? Ganun ka-importante yung yung buhay, yung kalusugan po natin. Tama po ba? Kaya we're sharing to you no, bilang isang nurse po. Ayan po, mukha po bang nurse? Yes. Oo, mukhang pasyente. Ayan, parang ayaw nyo maniwala eh. Ayan, nurse po ako dati, no? Ayan, dati po akong nurse. Ayan, mukha lang din lang talaga halata, no? Ayan po, graduate po ako noong 2009. And eto po, before po 2009, before ako gumraduate, actually, na-involve na po ako dito sa company. Graduating pa lang po ako, 2008. Imagine, parang kinalkula ninyo kung ilang taon na to eh, no? Siguro ilang taon na to. Opo, huwag nyo na pong computing, magka-40 na po tayo, no? Ayan. And 2008, na-involve po ako dahil lang po sinabi ng kaklase ko, bro, subukan mo to, kikita tayo habang nag-aaral. And that time po, wala po talaga kami. Tanin nyo ako, bakit ako sumali? Ayan, bakit? Bakit? Eh, walang-wala nga eh. Tama? Ayan, walang-wala tayo eh. Kasi kung meron ka na, ba't ka pa sasali? Tama ba? That time, ayan, wala pa akong pambayad. Graduate na kami, wala pa akong pambayad sa graduating fee. Nung nakita ko yung kaklase namin kumita, tsumeke, 13,000 pesos, doon kami nabaliw talaga. Imagine mo, magkasama kami nag-aaral, pero siya tsumeke. Tama? Paano meron doon? Kaya nung nalaman namin yun, wala kaming choice. That time, alam niyo po, sumali ko. Hindi ko po sa pinagmamalaki, may estudyante po ba dito? Ayan, huwag niyo pong gayahin, no? Pero lakas lang talaga ng loob eh. Yung pangbayad po ng final exam, yun po yung pinansabi ko. Pag-join ko, sabi kikita daw, hindi pa ako kumikita, 1 linggo na. Sabi ko malapit na yung exam, yari ako sa nanay ko. And alam niyo po, nung nakita ko kung paano, inaral ko, wala akong choice eh. Tama? Naka-join ka na eh, ang kailangan mong gawin, ano next? Aralin mo, kasi hindi ka lang makikita ng sumali ka lang eh. Tama ba? Parang pumasok ka sa school, nagbayad ka tuition fee. Palay ang absent mo, hindi ka mag-aaral, gagraduate ka? Hindi. Gusto mo pala gumraduate dito. Ang maganda dito, pag gumraduate ka, yayaman ka? Yes, ay di aralin mo simula ngayon. Tama ba? Karirin mo. Alam niyo po, ginawa ko, inaral ko siya, and after 1 month doing the business part-time, graduating po ng nursing, kumita ng 20,000 pesos. And doon na po natapos yung career ko po dito. Kasi yung taong nag-invite sa akin, na-invite po ulit ako sa ibang company.
Oo, eh ba sabi ba naman yung bro, wala yan, di tatagal yan. Yung global, di totoo yan. Pilipino, di totoo yan. Eto, matindi, US company. Ang kitaan dito, dolyar. Sabi ko, mas matagal, legit daw. Sabi, sige, sali tayo. Ang akala namin, pare-pareho lang. Tama ba? Ang mahirap pala doon, pag sumali ka sa foreign company, ano salita? Tagalog, English. Gusto niyo po ba mag-Englishan na ngayon? Huwag niyo po ako subukan kasi hindi po ako kakasano. Limited edition lang po yung English ko. Kaya nga hindi ako nag-abroad eh. Baka hindi ako pumasa sa interview, tama? Kaya that time po, nawala na po, wala na choice. And gumraduate po ako 2009 and alam niyo po kung ano good news, 2009 pagka-graduate namin, recession na po ang Amerika, wala na pong nursing. Nabalitaan niyo po yun? Yung isang damukan kami mga nurses, tapos biglang wala ng trabaho abroad. Ano nangyari sa mga nurses that time? Ayan, unemployed, yung iba napunta sa call center. Ha? Ako hindi po masay. Ano sabi, konti lang talaga yung English ko eh. Eh di, wala tayong choice no. Naghanap po tayo ng ibang opportunity. Ano po yung pinasok natin? Ayan. Tama ba yung pinindot ko? Pabalik pala. Ayan, pinasok po natin yung mundo ng showbiz. Okay. Walang choice. Nakakapala mo ka. Hindi kasi sabi nung nanay ko eh, ang cute-cute naman ng anak ko. Eh, that time po, wala eh. Tambay po ako nun eh. Yun nga lang, professional. Alam niyo yung itsura ng professional tambay? Yung ganyan nakaporma. Tingnan mo na. Pag nakita mo yung anak mo patambay-tambay nakaporma, magagalit ka ba? Pwede, cute. Tuloy mo lang yan, anak. Baka mamaya sumikat ka rin. Ang problema, ayun, hindi nasikatan ng araw. Ayan. Kilala niyo po ba to? Kilala niyo? Namumukha niyo? Kung baka akala niyo, joke, ako po eh, taga-Binyan. Ito po ay Santa Rosa, si Mr. Alden Richards. Wow. Pogi ba? Yes! Ayan. Ako? Yes! Parang wala kang pansin, kaya yung sumikat talaga eh, no? Ito po ako, ito kapatid ko. That time po, 23 na ako. Ito si Alden, 18 pa lang that time. Imagine, mukha nang mas matanda sa amin, malaking tao eh, tama? Kaya sabi ko, paano tayo makakarin nito? Mas matanda na tayo sa mga matinee idol sa atin, tama ba? Eh, ano po nangyari yan? Sinubukan natin, tinuloy-tuloy lang natin. Eto na, kilala niyo po ba? Yes! Ayan, kilala niyo? Yes! Si Miss Jessie Menjola. Ayan, nayapos pa yun. Nakita niyo ba? Unang pagsasama namin, niyapos ko. Nung pangalawa commercial, gumante, umakbay. So, eto yung mga panahon, hindi pa po swerte si Lucky Manzano. Malas siya, ako nakayapos eh. Tama ba? Kaya naging Luis Manzano bigla eh. Diyan natin ah. And then that time po, si Jessie Menjola, kung titingnan nyo, kala nyo mukha ng dalaga, no? That time po, mga 16, 14 or 16 years old pa lang siya nito. Ayan. Eh nakakala nyo, bigla na lang sumikat tong mga tao. Tama ba? Yes. Hindi nyo alam, at the age of 13 years old, nasa showbiz na siya. Ayan. Kumbaga, mahaba rin po yung biyahe. Ang problema ko that time, 23 na ang payat-payat pa oh. Imagine mo, alam kami teenager. 23 na sabi ko, pag tumagal-tagal ako dito, yari na, baka ito na maging kabats ko. Walang! Ayan, kilala nyo. Ngayon, walang! Ano kasi nga? Wala na kasi si Kuya Germs, ano? Ayan. Eto, kilala nyo po kayo, nasa dulo. Lumamang lang ng shade sa amin yun eh. Ayan, si Mr. Daniel Padilla, no? Hindi lang talaga sumikat eh. Sayang talaga eh, no? Sayang ba? Parang hindi naman. Kaya nung medyo nakatabi ko na si Kuya, sabi ko, baka mamaya eto na maging role ko ha. Yung mga matatanda. Tama ba? Sabi ko, pag di ko tinigil-tigilan to, yari ako dito. And that time, after 4 years, 27 years old ako, sabi ko, mukhang hindi na talaga ako para dito. Imagine, kasabayan ko that time, mga teenager. Nag-boy band pa ako, nakadalawang boy band pa ako. Alam niyo yung palabas na? Kilala niyo yung SB19? Yung mga boy band? Palabas na kami, naudlog pa. Oo, nakadalawa pa. Okay, kaya sabi ko, paano ba namang matutuloy? Imagine, naka-off mic ka na, lip-sync ka pa. Hindi talaga kumakanta. Ano lang, pang props lang. Oo, kasi yung kumakanta sa amin, hindi masyadong gwapo eh.
Siya yung lead vocalist, sama. Isinama kami pang pang background. Imagine mo lang, walang chord. Hindi pa cordless yung, yung mic, tinanggal yung chord. Tapos kumakanta. Diba? Kaya alam mong acting lang eh. Siyempre, artista tayo eh. Tama. And that time, wala akong choice. Sabi ko, Lord, ano na kayang gagawin ko? Kasi bakit tumatanda na ako eh. Sinubukan ko naman mag-nursing. Kasi that time, pag naging nurse ka, nakapag-abroad ka yaman, Yes. kikita malaki, tama. Kasi that time, mga doktor na nag-nurse eh. Tama? Tatawa nga kami nun. Congratulations, Doc. Nurse ka na. Hindi ko alam kung na-promote o na-demote eh. Yung mga doktor eh. Alam mo, kasabayan namin, doktor kami. Estudyante, buti na sabi ko, estudyante pa ako. Tama ba? And sabi ko nga, wala eh. Tinry ko naman mag-nursing, kaya lang, kung itutuloy ko, mapapagastos ka lang kasi wala nang trabaho. Sinubukan ko yung showbiz, kaya lang, hindi na rin uso yung mukha ko. Tama ba? Hindi umuso, may edad na eh. Kaya that time, alam niyo po, buti na lang talagang may ipapadalang anghel ang Panginoon sa atin. Naniniwala ba kayo? Tingnan nyo nga yung tao nagsama sa inyo, tingnan nyo nga. Mukha kang anghel yan. Huwag kang magduda. Huwag kang magduda, anghel talaga yan. Ayan. Tanong ko bakit? Kasi yung nagsama po sa akin, yun po ang naging susi, kaya nagbago po yung buhay ko. Kaya kung sino man yung nagsama sa inyo, may dahilan sila na isama ka niya. Sa dami-dami naman ang pwedeng isama, ba't ikaw pa? Ikaw lang kasi yung nakulit eh. Ikaw lang yung hindi tumanggi. Tama ba? Eh, that time mahihain ako. Mahirap tumanggi pag mahihain ka eh, no? Mahirap tumanggi, kaya sabi ko, buti ka lang talaga, mahihain ako. Alam nyo, mag-invite kayo mahihain. Kasi yung mahihain, pag inalok ba, ano sasabihin niyan? Sige na natin, ya. Nasali ka ba? Sige na. Tama ba? Magugulat kayo, ang dami nila dito, puro kayo mahihain. Saan ka nakakita ng negosyo, ang yumayaman, mahihain? Dito lang po yun, palakpakan natin. Tama? Kaya maghanap kayo ng mahihain, sabi ko sa inyo. Eh, ano po nangyari sa akin? 2012, may tao pong dumalaw sa akin sa Binyan, Laguna. Alam niyo kung sino yung dumalaw sa akin? Ito na, chichismis ko ha. Yung tao, dinalaw ko, sabi, bro, pupunta ako dyan sa inyo. Sabi ko, anong oras? Gabi. Gabi ko pwede. Eto na, sabi ko, anong oras na? Ating gabi na, wala pa yung dumarating. Maya-maya, biglang may bumusina. Gabi ha, imagine may bumusina. Ano ibig sabihin pag may busina? Siya ba yun? Kasi wala namang kotse yun eh. Akala ko tuloy puto eh. Di ba may mga bumusina rin yung puto eh. Wala lang, kaya lang gabi. Ngayon, siyempre, bago ko lumabas, sinilip ko muna sa bintana. Pag silip ko, nagulat ako, sabi ko, grabe, coaching puti. Imagine, nakapark doon sa harapan nyo, coaching puti. Ang haba niya, ang kinis. Tapos may kortina. Masyado kasi may seryoso. Wala akong kortina. Okay, wala kortina, basta coaching puti. Sabi ko, grabe siya kaya talaga to. Sabi niya, bro, nandito na ako sa tapat ng bahay niyo, pagbaba ko, eto na. Pagbukas ng pinto, bro, grabe, ikaw nga yan. Gumwapo ka. Nakakagwapo ba pag may kotse? Tanungin ko na yung mga babae. Pagka ang lalaki ba may kotse, gumagwapo? Yes! Uy, talaga ba? Grabe naman kayo. Tama ba? Kasi sabi ko, bro, parang lumamang ka ata sa akin ngayon ah. Gwapo mo sa kotse mo ah. Eto na, sabi ko. Sabi sa akin, bro, alam mo ba? Ang ginagawa ko, tinuloy ko lang yung negosyo natin nung estudyante tayo. Di ba binanggit ko sa inyo, nag-member po ako 2008. Graduating po ako ng nursing. Tama? Yung tao pong bumalik sa akin, dumalaw sa akin, kaklase ko, dati ko pong member nung 2008. Sabi ko, totoo pala yan. Alam niyo po, nung nakita kong may kotse na siya, nalaman ko, big time na, may kondo, napailig talaga ako. Parang putiki, ano yun? Kulang na, mahulog ako sa kisa. Bakit? Dati kong member, pagbalik after 4 years, mayaman na sa akin. Sabi
Sabi, ano ginawa mo sa buhay mo? Sabi ko, nag-showbiz sa balay mo ba? Hindi ako sisikat eh. Tama. Ibig sabihin, sa negosyo pa lang to, una-unahan ba? Hindi. Kasi sa amin 5 sa boarding house, siya pa yung pang-5 sumali sa akin. Ako yung pangalawa. Tapos siya yung unang yumaman sa amin. Sabi ko, totoo pala talaga yan. Yun nga lang, wala ka na magagawa, tama? Kundi umiling talaga. Kaya kung meron pong sakit na hindi kayang pagalingin yung C24/7, yun po yung sakit na ilig. Yan ganyan. Kasi wala ka na magagawa. Pag tumanggi ka ngayon sa tao nagsama sa'yo, after 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, iiling ka din kagaya ko. Kasi pag tumuloy yan, yayaman talaga yan. Yes! Kaya ang point ko, sumabay na kayo. Kasi ang tinig lang, 2008, 2006 po nagsimula. Tama ba? Yes. Sino maniniwalang tatagad yun? Kaya nga nung sinabihan kami na doon ka sa amin, dito, US company, matagal na to. Eh di saan kami doon? Matagal na pala eh. Tama ba? Eh ngayon, ilang taon na po ang company? 19 years, but 20 years na. Yes! Sabi ko, sana pala tinuluyan ko na yan nun. Totoo pala yan. Tama ba? Anong point? Imagine 20 years at 20 years na pong Hindu pa. Ayan, may mga kabataan ba tayo dito? Dito may mga bata tayo. Ayan, congratulate natin si Ate Erich yan. 9 years old po ito, official member na po ng community namin to. Kaya palapakan natin. Siyempre, dahil po yan sa mami niya, no, kasi kay Ma'am Chaya, palapakan po natin siya. And i-join din po niya yung mga anak niya. Anong point? Bakit? Imagine 9 years old, 20 years ago, ilang taon pa lang yung 9 years old? Wala pa yan sa mundo. Ginagawa na po namin ito, nandito na po yung company. Kaya nga kung pagdududaan nyo pa ngayon yung company, naku po, sasakit talaga yung ulo ninyo. After 5 years. Tama ba? Kasi bakit? Totoo ba ito eh? Hindi. Totoo. Eh di ano na lang gagawin mo? Aralin mo, gawin mo, trabahuin mo. Tama ba? Para ikaw naman yung susunod na milyonaryo. Tama? Kaya ang ginawa ko, sabi niya sa akin, bro, kung gagawin mo ulit ito, ako na bahala sa'yo, magtuturo sa'yo. And that time po, wala kang choice. Sabi niya nga sa akin, bro, kung itutuloy mo yung dati mong account, mautak din to eh. Kung itutuloy mo yung dati mong account, hindi kita matutulungan. Pero kung gusto mo, tulungan kita, sumali ka under to. Sabi ko, sisimula ulit ako sa zero. Ba, hindi ko ba ala, tuloy mo yung mag-isa mo. Sabi ko, hindi mo na ako visit ka. Ano, wala kang choice. 2012, sumali po ako ulit back to zero. And doon na po nagsimula yung, ayan, mukha bang artista talaga. Sayang talaga eh. Hindi sumikat. Wala eh, hindi na ipakdan ni Sanjay eh. Wala eh. Sayang ka talaga boy. Pero buti na lang. Wala si Domix. Wala. Buti na lang, may susunod na po ako. Yan si Kuya Zach. Ayan, si Baby Sandro. Ayan, baka may pag-asa pa ako doon sa mga anak ko. Kaya wala. Ayan, hindi sila mami. Ito po yung mga family. Ni Mrs. ko, kasama ko ngayon. And eto na. Dito na po nagsimula yung kalbaryo. Sabi, gusto mo palang yumaman ha? Sino gusto yumaman? Taas ang kamay. Sino gusto maghirap? Taas ang kamay. Hindi, yung paghihirapan mo. Willing maghirap para yumaman. Yes! Akala ko ayun. Abay, gusto niya ata madali eh. Walang ganon. Sabi niya sa akin, ano gagawin ko? Eh, di magharap ka kausap. Sabi, sino kausapin ko? Lahat ng humihinga kausapin ko. Ayun oh. Kinausap namin, tindera sa palengke. Nakikita niyo pa ba ako? That time, nasikatan na po ako ng araw, kaya kulay itim na ako. Oo, wala eh. Wala kang choice. Imagine mo, pinipresenta ako, nagtitinda ng atay. Ano, nakikita niyo kung saan ako nakatingin? Doon sa atay. Hindi ako gutom. Sabi ko, baka mamaya, pag nag-visit ko, isulot na yung atay ko dito eh. Eto si nanay. Kaya mukha bang positive? Nagsama pa ng dalawang tambay. Ang good news, wala man lang sumali kahit isa eh. Ang tanong, huminto ba ako nung hindi sila sumali? O kasi kung huminto ako, wala na ako dito. Kasama ko ito ba ito? Tambay na rin ako. Tama ba? Nung hindi sila mo, sabi ko, sige lang. Kasi bakit? Pag tinuloy ko to, alam ko ano ending ko? Yan
Hindi pa naman ako magaling mag-present eh. Ano ba naman malay ko? Tama ba? Kaya naawa rin ako sa mga to. Kasi pinag-practice ako to mga to. Kaya yung mga una nyo nakakausap, pag hindi sumasali yan, normal yun. Kasi bakit pinagpapractice nyo pa yung mga yan eh. Tama, yun nga lang kawawa, no? Sayang. Kaya minsan dalhin nyo na lang dito para hindi mapag-practice. Pero wala akong choice. That time, sa sobrang gigil ko, sabi ko nga, wala nang arte-arte. Kasi imagine, nurse, dating nag-aartista, kaharap tindera sa palengke tambay. May arte-arte pa yan? Kung gusto mong umarte, kaibigan, mag-artista ka. Tama? Sa negosyo, wala, tanggalin mo na yung pagiging maarte, yung pagiging madrama. Kasi hindi ka yayaman dyan. Tama ba? Ang ikarga mo sa kalooban mo pag ginawa mo yung negosyong to, yung excitement na isang araw, alam mo, yayaman ka talaga dito. Tama? Kaya ang ginawa ko, tinuloy-tuloy ko lang. Teka, ba't nasama to? Hindi mo nasama. Saan ba to? Pati sa patay. Sabi nga nila, kung gusto mo yung mga patay ko, patay. Dapat patay kong patay. Tama ba? Wala ka dapat inaatrasan. Hindi po ako nag-schedule dito, ha? Baka sabihin nyo, grabe naman to si Sir. Pati mga patay, binabanatan talaga, walang awa. Hindi po. Dinalaw, sabi nung member namin, namatay ang lola, dadalawin daw. Pwede dinalaw namin, kaka-member kami. Hindi ko ba na maakalain, eto leader ko. Okay, maya-maya lang, nakaupo kami, siyempre nakikilamay. Tama? Maya-maya na lang, inintro na ako. Pinakilala na ako dito sa nakapula. Okay. At tanong, tatanggi ka ba o tutuluyan mo talaga? Wala ka ng choice, pinakilala ka na, muntik na naman palakpakan eh. Muntik din nagpalakpakan, baka magising eh. Pero imagine, ayun o, nakita niyo to? O kitaan na po, pinag-uusapan namin dyan. Imagine, sa dami ng pinausap ko, hindi ko akalain. Dito pala ako makakakuha na mag-join sa amin. Ang malupit, alam niyo? Libre pa ang merienda. Sama. Alam niyo ba sumali? Alam niyo ba sumali? Sabi ko, bro, nakita mo yung products, maganda? Oo. Pag hindi ka uminom niya at nagkasakit ka, ano mangyayari sa'yo? Bigla na palingon. Sir, maganda, sir. Tama, bakit? Pag hindi ka uminom, mangyayari sa'yo? Nakita mo yan? Oo, tama ba? Sabi ko, nakita mo yung kitaan, maganda ba? O, pag ikaw naghirap at hindi ka na nakakaya, anong future mo? Paglingon niya, Sir, power mo ka, maganda. And imagine, wala kang choice, no? Kumbaga, ano lang, wala, nahiya naman ako doon sa nagpakilala sa akin. Hindi ko naman, masama, pinicturean pa talaga ako ng mga walang niya. Nakapag-tripan pa ako. Ganun daw ako kasi pag that time. Pero kung ito, humihinga pa to, yari sa akin to eh. Kung pwede lang buhayin pa yan, si 24, pero wala pa tayong testimony kasi eh. Pero marami na po ang mga namatayan ng pangarap ang nabuhay po dahil po sa ating Panginoon. Yun po ang pinakamaganda. Kasi bakit? Namatayan na rin ng pangarap to eh. Buti na lang po nakita yung opportunity natin. Tama ba? Yan. Kaya kailangan i-share natin. No? Huwag kayo pumili ng lugar. No? Kung bibigyan kayo ng pagkakataon, i-share nyo lang. No? And ito po yung mga naging part po ng ating negosyo. Way back 10 years ago, no? Ito po, nakita nyo mga senior citizen. Nakita nyo mga senior? Nalaganda ng ngiti niya mga yun. No? Ito, that time po, ito 60, 70, ito mag-80. Ang malupit, wala pong mga maintenance yung mga yan. Ang maintenance lang po nila, ang global products po natin. Ang pinakamalupit sa lahat, mga nag-check, una ko pong naging Millionaires Club, 65 years old. It's never too late, no? Kung gusto mo talagang kumita, wala kang choice. Kikita ka dito. Tama ba? Ang maganda na, umelti na, bumata pa, kumita pa. Tama? Kaya asa na yung mga lolo-lola ninyo? Ba't hindi nyo sinasama dito? Pagkakakitaan pa natin yung mga yan. Pagkakakitaan pa natin ang kalusugan. Tama? Ng katawan at ng bulsa niya. Tama ba? Tama, kaysa naman nasa bahay lang yan, walang ginagawa. Dito na lang tayo. Magchismisan tayo dito, paano tayo yayaman. Mas maganda ba yun? Yes! Yes! Kaysa pinagchichismisan mo yung kapitbahay mo, wala kang mapapala doon. Mapapakaway ka pa, tama?
Yan, dito po tayo. And ito matindi. Mayor po ng Carmona, Cavite, Doktora Dalia Loyola, naging part po ng aming team that time. Parang for the first time, nag-reseta ako sa doktor eh. Sabi, paano ba inumin yung C24? Ay, Mayor, 3 times a day po, 15 minutes bago kayo kumain. Thank you, Doc. Mali mo, wala tayong choice eh. Diba maganda yung product natin, naging product user po natin yung mga. No, and yan, mga kasamahan po natin sa Santa Rosa. And eto, ayan, nag-help na po tayo. Yung dati pong mahihain, eto na. Natuto na tayong tumayo sa stage, no? Magsalita, mag-share. Ayan. Baka hindi kayo naniniwala, mahihain po ako dati. No? And eto po yung first cab namin after 7 months po, yung Hyundai Accent. Nakikita niyo po yung taon, December 31, 2012. Bago po matapos yung 2012, nailabas po namin yung first brand new. Yung kotseng puti na pumarada sa harap ng bahay namin, di ko akalain, ako naman pala yung magpaparada ng kotseng puti. Tama ba? Ano lang eh, kailangan maniwala ka lang. Tama? Naniniwala ba kayo? Yes! Na isang araw matutupad nyo rin yung mga goals nyo sa buhay? Yes! Kasi lahat naman tayo, anak ng ating Panginoon eh. Tama ba? Lahat tayo binigyan ng equal opportunity. Tama ba? Ang question lang, handa na ba yung isip mo? Handa na ba yung puso mo para tanggapin mo yung ibinibigay mo opportunity? Tama? Kasi tayo pa rin yung magdidesisyon at the end of the day. Tama ba? Yes. Hindi naman sinabi ni Lord, oh, eto ha, papadala ko yung kaklase mo. Yung kaklase mong yan yung magpapayaman sa Diyos. Binulong ba sa akin yun? Bago pumunta yung kaklase ko, tinalo ko. Hindi. Tama ba? Nung dumating yung kaklase ko, sabi ko, eto na siguro to. Kailangan ko nang bumalik dito. Imagine, second time po ako na sumali po sa company. Tama? And yung second time, doon ko na po talaga kinarin, no? And ito po, naging part po ako ng Millionaires Club. Ito, matindi. At ayan, at the age of 29 years old, naging part po ako ng Millionaires Club. Bago po ako iniwardan, ito po, nagulat ako sa batang to. Tinanong ko, bro, ilang taon ka na? 19 years old. Sabi ko, 29 ako, 19. Punta ko, 20. Akala ko, sipag ko na. Akala ko, ang galing ko na. Nagulat ako, 19 years old. Millionaires Club na. Sabi ko, pambihira talaga itong negosyo na to. Walang pinipili talaga. Tama ba? Yes. Ang point na lang doon, ikaw ba? Handa ka na ba talagang yumaman? Tama? Ready ko ngayon nakakamaro. Matindi itong batang ko. So, ayun yan, naging global ambassador. Yung isa, naging dalawa. Nakapaglabas po tayo ng Mitsubishi Adventure kasi nga marami po kaming, malaki po yung pamilya namin. Kaya pumili kami ng mas malaking sasakyan. And yan, naging top, part po tayo ng mga top, no? Ng top 500, top 100 po na ating company. Palakpakan po natin. And with our international partners po. And yan, ito yung naging part po ako ng Speakers Bureau. And ito po yung pangatlong sasakyan ko, yung Ford Everest. Yan, pwede naman. Pangatlo po, ito yung pang-apat. Yung Suzuki Alto. Alam niyo ba ito, binili itong maliit na ito? Ito talaga yung pangarap ko bago po ako pumasok sa company ito. Nung tayo na nasa showbiz ako, ang pangarap ko lang nun, mabili ko itong kotse ito. Ito yung pinakamura eh. Kasi sabi ko, that time, ito lang yung possible na pwede kong mabili. Eh yun nga lang, hindi ko nabili nung naging part po ako ng company kasi hindi daw bagay sa akin ito. Ang liit po, tama. Sabi ko, gusto kong matupad yung pangarap ko eh. Tama ba? Wala ka naman choice, tama. Kung gusto mo, may pambili ka naman, bilhin mo, binili ko po pang-apat. Pwede na? Ayan, yan po yung ginagamit ko, pang ikot-ikot. And unang international travel ko po, dahil po sa company natin, yan, meron po tayong free Hong Kong trip. Palakpakan po natin. Sunod-sunod na sana yun eh, wala, nag-pandemic eh. Kaya naudot na yung mga sumunod na international travel. And pabalik na, no? Meron na po ulit tayong in-travels, kaya ngayon pa lang ihataw mo na para maging libre yung mga travel niyo po dito pamilya. Ayan. Palakpakan natin. And yan po ang aking BCO. Ayan, yung ating pong branch sa Binyan, Laguna. Ayan, no, hindi ko po ma-imagine na pagkakatiwalaan po tayo ng company, no, na mag-handle po ng isang branch. No, pangarap ko lang din yan. Kasi nga gusto kong magkaroon ng sarili kong training center para sa magiging grupo ko sa loob. Pakikita mo yung pagkakataon para makuha mo yun.
kailangan lang talaga, everyday, i-feel mo talaga yung mga bagay na gusto mo. Tama? Eh, syempre, dapat, yung alam natin na, ano, na makakabuti po para sa atin. No? Ito po yung ating seminar area doon. Yan, parang ganito rin sa third floor. Yan, kaya soon, kung may mga kakilala kayo sa Laguna, no? Dito po, mag-help po tayo ng mga presentations po natin dyan. No? And during pandemic, grabe po yung income. Yan, palakpakan nyo. Ang dami po nawala ng income, nawala ng trabaho, nawala ng negosyo. Tama? Noong pandemic, pero lahat po kami dito sa company, mas lalo pong na-bless ng ating Panginoon. Yan. Kasi bakit? Dahil po sa mga health products na atin. Tama? And sa napakagandang opportunity natin na ginawa natin online during pandemic, no? And yan po yung mga income natin noon. And because of that, nakabili na rin po ng sariling house and lot. Yan, sa jubilation and gifting yan. Yan, grabe. Kumbaga, pangarap lang kasi bakit? Imagine, nasanay po kami ng pinalilipat-lipat po ng boarding house. No? Wala po kami sariling bahay. Lumaki po kaming 7 magkakapatid. Yan, naging 8 kami. 8 Ha? Oo. Ayan. Kumbaga, lumaki po kami nang wala pong sariling bahay. NPA nga daw kung tawagin, no? No permanent address. Ayan. Naranasan niyo po ba yung palipat-lipat ng tinitirhan? Sino po yung mga nakaranas ng 10 beses palipat-lipat? Okay ba nyo? Baka mga nakadalawa, 3 lipat lang kayo. Kami po, 10 beses mahigit. Tanyin nyo kung bakit? Bakit? Walang pang bayad ng upay. Tama, di palalayasin ka talaga. Tama ba? Yung mga tipong 6 months, hindi ka na nagbabayad. Palalayasin ka talaga. Minsan po, nag-uukusa na po talaga kami umalis. Kasi nahihiya na kami. Tsaka baka ipadlock na kami po doon sa apartment, no? Yeah, kaya wala kaming choice that time, no? And right now po kami magkakapatid, alam ko po, may mga sarili na po kaming bahay ngayon. Kaya, tuloy-tuloy lang yung blessing. Eh, eto po, hindi ko inakala. Kilala niyo? Yung dati kong kasama sa picture. Yeah. Hindi ko akalain ha. Ito yung bahay namin. Yung bahay po nakatabi namin. Pader lang ang pagitan. Yan po yung bahay na binili niya doon sa personal assistant niya. Ni Mr. Alden. Pero na kay Alden pa rin yung pangalan nito. Kay Sir Alden pa rin. Na hindi ko akalain makikita pa rin kami doon, no? Yan, di ba? After ilang years, no, makikita rin kami. Eh, siyempre kasama po yung napakagwapo kong anak. Pangalan, si Kuya Zach. Tsaka yung aking pong misis. Yan, parang naman natin. Very supportive. Yan. And isa po yung sa sikreto, kailangan yung mga kasama mo sa buhay, eh, supportado ka sa ginagawa mo. Tama ba? Yes. Kasi hindi kaya yaman pag laging may kumukontra. Tama, kailangan yung kasama mo, yan yung kasama mo sa pagyaman mo. Tama, yung magtutulak sa'yo. Tama, and yan. Yan, imagine mo, dati ko lang kasama noon. Ganun pa rin tsura ni Alvin eh, no? Hindi nagbago after 10 years, ano? Yan, and eto na. Yan, yung aking 5th car na po yun yung pinakita kanina sa video. Yung Honda CRV. Yan, no? And soon, actually, papalitan ko na rin po ito. Papalitan ko na rin po ulit kasi, syempre, nagsasawa na tayo. Hindi. Habang bata pa, try lang na try. Tama ba? Yes. Huwag mo antayin kung kailan ang daig na tsaka mo pa masubukan yung mga bagay na yan. Tama ba? Hanggat may pagkakataon po, may lakas pa tayo, may panahon pa tayo, take the opportunity. Ang inaantay na lang naman ng pagyaman yung ikaw eh. Handa ka na ba? Malakas na ba loob mo? Tama? Ang question nga sa akin that time, sabi ko, bro, paano kung hindi ako yumaman dyan? Bakit? Mayaman. May mawawala pa ba sa'yo? Eh, naghihirap ka na. Tama ba? Kung naghihirap ka na sa sitwasyon mo ngayon, matakot ka, mas kabangan ka. Tama ba? Kasi wala na po magbabago dyan eh. Ang good news, ang pwede mo na lang gawin kung nandito ka na sa point ng kahirapan mo ngayon, isa na lang pwede mong gawin, mag-step up ka para magbago yung buhay mo. Tama? Kasi wala nang mahirap kung maghihirap ka na. Tama? Ang kailangan mo na lang gawin, bumangon ka. Tuparin mo yung mga pangarap mo, nakalimutan mo na. Tama ba? Eh, naniniwala po ako nun, napakagandang opportunity po. Yan, ng negosyo ko. No? Ito po, yung mga nakasama ko that time, imagine. Etong dalawang to. Yan, kapatid ko po ito. Ito po yung pampunso namin kapatid. Oh.
Naging Millionaires Club din po ng company. Ayan, nagkaroon din po ng sariling bahay. Magkasama po kami sa subdivision. Ayan, naka-sports car din. Naka-BMW. Ito yung negosyo na yung kapamilya mo, kapatid mo, kahit na sino. Imagine mo, kahit na sino ka, pwedeng yumaman dito. Tama ba? Eh di ba kung mo sila payamanin, isama mo muna yung mga mahal mo sa buhay. Tama, kaya kagaya ni Ate Eris, no? Sinama na siya ng mother niya. Tama, para bago pa magdalaga, Millionaires Club na. Kaya, kumbaga, unahin niyo yung mga mahal niyo sa buhay. Kasi ilan lang naman yung kailangan natin imbitahin dito, tama? Kaya isama niyo na sila, okay? And eto po, nakasama ko rin si Brother Nilo. Dating tambay, ayun po, nakapaglabas din ng sasakyan because of this company. Marami pa. Marami pa tayong mga naging resulta, no? And eto po, sabi po dito, no? If somebody offers you an amazing opportunity, but you are not sure, you can do it, say yes. Okay? Then learn how to do it later, no? Kung meron pong tao na nag-present sa iyo, nagpakita ng isang pagkakataon na pwedeng magbago buhay mo, mag-yes ka lang. Tama? Kasi bakit? Eh paano kung wala nang sumunod na opportunity na mag-alok sa'yo? Kasi lahat naman natututunan. Tama ba? Yes. Lahat natututunan. Eh naniniwala ako kung lahat pwedeng matuto, eh di lahat pwedeng yumaman. Tama ba? Ang question na lang, willing ka bang matuto? Willing ka ba na gawin yung ginagawa namin dito? And willing ka ba? At ready ka na ba tanggapin yung resultang nangyari rin sa amin dito? Tama? Kung ready ka na, eh, tanong ko lang po sa mga kasama natin dito, no? Sino po dito, yung feel nila ngayong oras na to, na handang-handa na talaga sila tanggapin yung blessing ng Panginoon? Yan. Pwede bang makita yung mga kamay? Pero mas gusto ko tumayo ka kung nararamdaman mo talaga, yung feel mo talaga na eto na yung pagkakataon. Oo, kumbaga, nararamdaman nyo right now, tama? Kasi bakit? Wala pong ibang magkukunting sa inyo kundi sarili po ninyo. Tama, kami po pinapakita lang namin sa inyo kung ano yung future po na pwede mangyari sa bawat isa natin. Nag-take lang din po kami ng lakas ng loob, nag-risk lang din kami. Tama? Pero isa lang ang naging malinaw sa amin dito. Sa lahat po ng tao na sumubok nito, hindi po lahat naging successful, tama ba? Yes. Kasi hindi naman lahat tutuloy. Hindi lahat malayo yung nakita, maganda yung nakita eh. Yung iba nakita lang, eh kasi guwapo yung speaker, kaya sumali. Kayo gano'n, yung iba kaya po sumali kasi nakita po nila, dito nila matutupad yung mga pangarap nila sa buhay. And so right now, nararamdaman nyo, na isang araw kayo naman yung tatayo dito at mag-share ng magandang kwento ninyo. Ngayon pa lang po, congratulations po sa inyo. Yeah, thank you. Sa mga, saka alam ko mag-alaga ng pasyente. Tama ba? Magbenta, hindi ko pa naranasan mag-alok kahit ano. Yun nga lang sabi niya sa akin, bro, kung hindi mo linya magbenta, ano linya mo? Ano po kabaliktaran ng bebenta? Bumibili. Tama na. Kung hindi mo linya magbenta, mag-alok, ano linya mo? Bumili! Eh di ang linya mo, gumastos. Tama ba? Sabi ko, oo, yun yung linya ko. Eh, bakit? Bakit? May nahihiya ka bumibili? Wala. Titibay pa ka ng mga yun pag gumagastos eh, no? Pa-home credit nga dyan. Ang tatapang paggastusan ng labanan. Tama ba? Yes. Pero pag alukin mo ng pagkakitaan niya, ano sagot? Naku, di ko linya yan bro. Di ko linya yan, pare. Ano ba naman? Ayoko nung ganyan, nakakahiya yan. Tama ba? Yes. Alukin mo ng gastos. Sabi mo, Mare, may magandang kainan doon. Sarap doon. Sama ka. Ubara. Sama ka dyan. Sama ka dyan? Yes. Sama ka. Uy! May magandang, nakita mo yung cellphone. Ganda nito, mura lang bili ko dito. Paano, sasama? Bibili? Bibili. Paggastos, ang lakas ng loob. Pero pag pagkakitaan, ay duda yan. Oo, wala akong pera, Mare. Pero pag bibili ng TV, naku po, walang pera, naka-home credit yan. Ano po eh? Pagdating sa gastos, ano po tayo? Linya. Linya natin. Hindi mo linya to eh. Sabi niya lang sa akin, bro, tingnan mo to. Kung hindi mo linya magbenta at ang linya mo bumili, tingnan mo to for example. Ayan. Merong bata, bumili ng pisong candy.
Yan. Pumili piso candy ha. Ang ginawa niya, iningit niya yung mga friends niya. Tapos kinain niya yung candy. Ano naman po nangyari sa piso niya? Kinain niya yung candy. Ha? Ano nangyari sa piso? Eh, di naging zero. Kinain niya yung candy. O, ito na, yung batang incheck. Bumili ng pisong candy. Tropa niya yun. Ang ginawa niya, nag-inggit. Ininggit niya yung mga kaibigan niya. Nung nainggit, ang ginawa niya, binenta niya ng doble. Magkano na yung piso niya? Nakita niya? Yung isa, nawala ng pera. Yung isa, ano nangyari sa pera? Doble. Kasi bakit? Yung binili niya, ano niya ginawa sa binili niya? Binenta niya, inagok niya. Tama? Eh, ano kaya mangyari dito? Yung 2 pisong candy, ginawa niya, binili ulit niya ng 2. Binenta ng doble, magkano na? Bumili ng 4, binenta ng doble, magkano na? Dumadami yung pera? Pwede ba isang araw, 1,000 na to? Pwede ba dumating yung time, 100,000 na to? Pwede ba dumating yung time, 1,000,000 na to? Eh, yung ito, may madagdag pa dito. O mag-plus ka sa zero, wala na. Tama ba? Anong point? Sabi niya sa akin, bro, kung hindi mo linya magbenta, eto linya mo. Yung malaging mawala ng pera sa bulsa. Tama? Alam niyo kung bakit tayo naghihirap? Alam niyo ba tayo nahihirap? Hindi naman talaga tayo mahirap eh. Ang tanong dyan, saan mo dinadala pera mo? Tama? Kung kumikita ka ngayon, tanong, saan napunta ang pera? Oh. Sino nagtatrabaho? Sino po nagtatrabaho dito kumikita? Di ba na? Hindi kayo nagtatrabaho? Mga tambay ba kayo kagaya ko? Nagtatrabaho. Tama? O, saan po napupunta ang kita? Sa kita, sa gastos? Ano na nangyayari sa kita? Di wala na. Ganun na kasimple. Tama, imagine mo, kumita ka ngayon ng 15,000 ngayong buwan. Eh, magkano gastos sa isang buwan? 20. 20! Eh, di equals, negative 5K yun. Tama ba? Oo, may utang ka na sa Mumbai, sakto 5-6. Babayaran mo to 6K pa. Tama ba? Ang ending, ano naiipon mo? Yung interest, yung utang. Tama? Ganun lang mga basic sana. Ang problema, ayaw natin umalis sa linyang to eh. Gusto nyo, lagi kayo nabebenta. Eh, hindi ko kasi nibigyan eh. O, hindi, ito subukan mo ngayon, bentahan ka namin ng negosyo. Total, may hindi ka naman gumastos. Sama? Ba't hindi ka kaya bumili negosyo ngayon? Tama? Bili ka na ng cellphone eh. Pag bumili ka cellphone, ano na bukas yan? Wala na, utang na yan. O, tama? Bumili ka ng negosyo, isang araw, magkano na yan? Pwede kang makabili ng kotse? Yes. Pwede makabili ng bahay? Yes. Pwede kumita ng milyon? Yes. Ganun lang ka-basic. Eh, tanong ko, sino po dito ang linya magbenta? Aba, biglang tumami. Biglang tumapala mukha eh. Sino dito ang hindi linya magbenta? O, di ba? Malamang normally lahat po tayo hindi talaga natin linya. Kaya nga nung sinabi sa akin ito ng coach sa akin, sabi niya sa akin, bro, kung hindi mo lilinyahin to, dalawa lang naman ang tao eh. Yung isa nagbebenta, nagninegosyo. Yung isa, gumagastos, bumibili. Eh di saan ka dyan? Tama. Basic lang eh. Ang problema, yung basic na to, tinuro sa atin grade 1 pa na 1 plus 1, 1 minus 1. Hindi naman natin na-apply sa buhay natin. Pag may sahod, minus 20K pa. Ang galing mag-compute ng negative. Tama ba? Hindi pa sumasahod. Nakasagla na ang ATM. Tama ba? Paano tayo yaman? Tama? Ano nakakayaman? Yung pera? Hindi. Ang nakakayaman po, yung sistema ginagawa mo sa pera mo, kaibigan. Kung hanggang ngayon, ang alam mo sa pera, gastusin, ubusin, iutang, hindi ka makakaalis talaga dyan. Maghihirap ka talaga dyan. Kasi ang alam mo sa pera, ubusin eh. Pero pag dumating ka sa point na ang pera palaguin, gagastos ka ba? Pag ang utak mo na, utak negosyante, pag may pera ka, anong gagawin mo sa pera? Gagastusin, iipunin, o pakikitain? Pakikitain. Ganun na kasimple.
pala ka-basic eh. Bakit ba? Ba't ba ang hirap nyo kausap? Tama? Kaya ano sinabi sa akin to, tama, common sense lang. Kaya pala may mahirap, may mayaman. Kasi nga, nakadepende kung ano laman ng utak. Tama? Kung ang laman ng utak mo lagi gumastos, magpupus ng pera, hindi ka talaga yaman. O, tsaka gumastos pag mayaman ka na. Tama ba? Tama, yun muna. Kasi bakit? Sabi mo eh, dalawa lang yan, oh. Kaya ang dami pong mga negosyo. O, ito, tanong sa inyo. Saan po kayo nakakita ng negosyo na walang ibinibenta? Nakakita kayo ng negosyo na walang binibenta? Sabi, bakit? Bumili ka nga dito. Ano binibenta mo? Wala. Basta bumili ka. Scam ka, ano? Basta bumili ka. Maganda to. Ano nga binibenta mo? Wala nga. Wala. Ano yung negosyo mo to? Tama ba? Lahat ng negosyo may binibenta. Ang problema lang, ikaw lagi nabibenta. Tama? Lagi ka na lang naaaluman. Kaibigan, hanggang kailan ka bibentahan? O gusto mo ba isang araw ikaw naman ang makabenta para ikaw kumita? Tama? Kasi pag naintindihan mo to, hindi ka na mahihiya magbenta. Hindi ka na mahihiya mag-alo, kaya ka lang naman nahihiya kasi iniisip mo pag nag-alo. Manuel, parang wala namang pera ko. Kung ano-anong inaalo. Tama ba? Ang walang pera, yung bili ng bili. Yun yung totoo. Tama ba ba? Kaya nga sabi niyo sa akin, bro, kung gusto mong yumaman, simple lang, gayahin mo yung mindset ng incheck. Pag may pera, anong ginagawa? Ginagawa ulit? Pera. Ginagawang negosyo. Eh, Pinoy, pag may pera, gastos dito, gastos doon. Tama? Kaya walang pera. O, tama? Ganun lang ka-basic. Ang malupit, wala na ka pera, meron pang utang. Tama? Kaya hindi tayo makaalis sa cycle ng utang. Kasi nga, ang lagi nating priority, gumastos. Ubusin ng pera. Tama? Kaya akala nila, di totoo yan, swerte-swerte lang yan. Wala pong sinuwerte sa negosyo. Ang sistema sa negosyo, 1 plus 1, 2 plus 2. Tama? Pag nakabenta, may kita. Nakabenta, may kita. Hanggang lumaki kapital. Tama? Ang malupit sa atin, magkano lang kapital natin? Magkano? O imagine, may pinakamababang kapital tayo. Hanggang meron pa, 9,990 mo. Magkano potential income? 48,000. Pag sumagad yan, 48,000 per day. That's 1.4 million per month. Pag inalok mo, ayoko na, di ko rin na yan. Pero maya, kulang pa pang cellphone niya yan. Kulang pa sa TV yan. Tama, kulang pa sa pambili ng pang-forma yan. Tama? Tanong ko, malaki ba to? Panggastos nyo po, buwan-buwan, malaki ba to? Sino po dito, hanggang 10,000 lang ang gastos every month? Sige, kita nyo. Malaki to, maliit? Maliit po yan. Pero ang good news po, yung liit ng halagang yan, ganito po kalaki ang pwedeng ibigay sa inyo yan. Kaya ngayon ang hirap pang-usap ng mga Pilipino eh. Tama, buti pa yung mga Afrikano. Pag pinakita mo ng negosyo, sali agad eh. Tama ba? Bakit po? Kasi nga, hindi tayo naka-mindset para kumita ng pera. Ang mindset po sa atin, paano ubusin ang? Yun po yung problem. Kaya nakita niyo po, nasa Pilipinas tayo. Tama? Imagine, nasa Pilipinas tayo. Ang mayaman, anong lahi? Chinese. May-ari ng SM. Sino? NCC. May-ari ng Robinson. Boko mo. Sino nagtitinda sa kanila? Chinese. Sino binibentahan? O tayo. Tuwa-tuwa ka pa, bili ka ng bili. Tama? Tama ba? Shopping ka dito, shopping ka doon, kain ka doon, kain ka dito. Tama ba? Sila tuwa-tuwa. Kasi bakit? Di kita na kita. O, tingnan niyo to. Kakatapos lang ng December. Nung December, ano meron? May 13 month bonus. Ano nangyari sa bonus? Ha? Pag nilabas, ubus din. Tama, saan dinala yung bonus? Siyempre, pang regalo ngayong Pasko. Tama ba? Anong ginawa ko ng mga negosyante that time? Dumoble ba yung paninda nila? Yes. Dumoble rin kita? Yes. Kasi
Kasi doble pang bilhin nyo eh. Tama ba? Yun po yun. Basic lang. Sabi ko nga akala natin ang hirap yumaman. Totoo, kaya tayo nahihirapan kasi hindi natin alam. Sikreto ba to? Hindi eh. Common sense lang yan. Tama? Tama ba? Kasi kung ang alam mo sa pera ubusin, maghihirap ka talaga. Pero kung ang alam mo sa pera paramihin, yaman ka talaga. Ganun lang po kasimple. Tama? Kaya kung ikaw natatakot ka, isa lang ibig sabihin yan, hindi ka pa kasi utang negosyante. Utang ano ka? Mangungutang. Tama pa? Linya mo ng mangutang lagi kay kumare, kay kumpare. Tama? Kasi lagi ka lang kapos, hindi totoo kapos, magastos ka lang talaga. Tama? Ang priority mo lagi, ayan, gumastos para magpayabang ka sa kapitbahay mo, chismosa. Mapansin ka. Tama ba? Oo, kita mo, pag may birthday yan, pinangungutang pa. Masabi ng may handa. Tama? Fiesta, pinangungutang. O bakit? Para lang pakainin yung mga martes niyang kapitbahay. Malalaiting ka pa, hindi kulang yung timpla ng sauce ng spaghetti. No? Imagine mo, pinakain mo na, niyari ka pa. Ewan nyo na pakakainin yung mga susunod. Hindi, anong point? Sa susunod, huwag ka nang mangutang para mag-show ko. Tama, huwag mo nang pangutang yan. Ang lakas ng loob mo, nangungutang ka para saan? Para nang may masabi, para gumastos. Eh si Mare, may naka-plus screen TV. Kala mo siya lang ha. Maya-maya, nasa home credit ka na. Naka-plus screen ka na. Tama ba? Buwisit kasi ito si Gumaro eh. Tama ba? Niyabangan ka bigla eh. Ano point? Kung naka-flat screen siya, edi kaysa mag-flat screen ako, mag-join na lang ako dito. Yes! Sa susunod, hindi lang flat screen TV mabibili ko. Ano mabibili mo? Bahay na bibilihin ko. Tama ba? Yun ang gawin mo. Ano point? Humanap kayo ng pagkakakitaan na maliit ang puhunan, pero malaki ang pwede kita. Isa lang ang nakita kong negosyo, ito lang talaga, palakpak po. Kasi ang negosyo po sa labas, pag maliit ang kapital, maliit ang kita. Pag malaki kapital, malaki ang kita. Pag walang kapital, o kita mo, sinong may kapital dito? Kita mo, mga wala pala kayong kapital. Paano tayo kikita? Tama ba? Ano po eh? Buti na lang talaga meron pong Alliance in Motion Global Group of Companies. Kasi bakit? Nung nakita ko to, hindi ko to nakita as problema. Ito yung nakita kong solusyon sa matagal ko ng problema. Kasi bakit? Saan ka nakakita ng negosyo, ito lang ilalabas mo. Ang hirap nyo kausap eh. Sa labas nga, milyon nilalabas, pinangungutang pa para lang kumita ng magkano, 48,000 per day. Tama ba? Akala nyo ba sa labas? Oh, sabihin mo magnegosyo ka sa labas, halagang 1 milyon. Tingin mo, magkano monthly income niyan? Sige. Oh, di ba isang food cart lang naman sa labas yan? Oh, magkano kaya monthly income niya? Possible, baka kumita na pinakamalaki, 100,000 per month. Kung kikita. Pag nalugi, yari ka na. Goodbye na yung 1 million mo. Tama? O eto, nilabas ko. Nung kumita, panalo? Yes! Yes, bakit? Milyon-milyon kinita nito eh. 5 kotse na bili nito, tsaka bahay, lupa, tsaka opisina eh. Tama eh. Tama? Eh pag nalugi, okay lang? Yes! Sino pong namatay sa halaga ng 1,000? Wala akong nakita tao na nagpakamatay na depressed, nalugi ko sa negosyo. Pare, nalugi ko. Gusto ko na magpakamatay. Magkano ba pinuhunan mo? 9,000. Ano nakakahiya ka? Para ba? Saan ka nakakita kapital, ganito kaliit, tapos nagpakamatay? Walang ganun. Yung iba ka nalugi, milyon eh. Sabi pa eh. Bakit? Natalo na ako, kailangan ko lumaban ulit para manalo ako. Tama ba? Ganun lang naman ang buhay ng negosyante eh. Kung hindi ka lalaban, hindi ka matututo. Kaya ang gawin mo, lumaban ka na lumaban hanggang isang araw, panalo ka na. Tama? Eh ano ba ilalaban mo dito? Ang ilalaban mo lang dito, yung taong isasama mo dito eh. Pag sumama, ayaw. Ayaw niya. Nag-invite sumunod, ayaw pa din. Sumunod, ayaw talaga. Ayaw ko na rin. Tama ba? Imagine mo, ilalaban mo lang magsama ng tao dito, tapos ayaw mo na.
Kaya nung nakita ko, sabi ko, dalawa lang sasama ko. Magsasama lang ako tao dito, yari kayo sa akin. Sa birthday yan nga, nag-i-invite ka eh. Tama ba? Sa birthday, nag-i-invite kayo. Tama? O, ano pang okasyon nag-i-invita kayo? Sa kasal, nag-i-invite kayo? O, sa binyag, nag-i-invite kayo para pakainin sila. Tama ba? Ang gagaling nyo nga mag-invite eh. Bakit hindi nyo sila i-invite dito para mabago rin yung buhay nila? Tama? Ngayon nyo gamitin yung linya nyo sa pag-iimbita. Naniniwala akong madalas ka na nag-iimbita. Tama? Madalas ka na rin nare-reject sa pag-iimbita. Tama ba? This time, gamitin mo yung abilidad mo ng pag-iimbita na yan para yumaman sila. Eh naniniwala ko pag yumaman yung mga yan, sigurado mayaman ka na rin dito. Tama? Kaya nga sabi ko, imagine, saan ka nakakita ng negosyo, ganito lang po ang gagawin natin. Wala kang ibang gagawin. Pag inimbita mo yan, uupo lang yan dyan. Makikinig, tapos papalakpak lang yan. Ganun lang kasimple. Kita nyo yung nag-imbita sa inyo, tumayo ba dito? Tumayo ba dito yung nag-imbita sa inyo? Kita nyo, hindi ka tumatayo yan dyan. O, kita nyo, sino nagpapaliwanag? Sila ba kami? Kami. Sino napapagod? Kami. Pag sumali yung inimbita mo, sino kikita? Abit di ba lugi sa inyo yun? Parang nakakahiya ata para sa inyo. Tama ba? Palakpak naman, parang makabago. Tama ba? Saan ka nakakita ng negosyo, uupo ka lang, tatabihan mo na lang, tatawa ka pa. Sa labas malungkot na nga, wala pang pira. Tama ba? Sa trabaho ba masaya? Subukan mo kaya pagpasok. Ay, ito na si Boss, isang milyon! Bukas tanggal ka na. Tama ba? Palakpakan natin si Boss, milyon palakpak. Bukas isante ka talaga. Walang tawag yun. Mumitik ka nga lang doon pag sususpechahan ka na may ginagawa kang kalukuhan eh. Tama ba? May nakita kayong pagpasok sa trabaho. Woo! Grabe! Tapos simula na naman ang araw ko, pasok dalawa. Uy, Fred! Ako, grabe na-miss kita ha. Weekend lang din nakita. Grabe, excited na ulit ako hawakan yung machine ko. Nakita ka gano'n? Araw-araw, saya. Oh. Normally, ang pagpasok niya, wala na namang pambayad ng... Pare, ikaw, kamusta? Kamusta kita mo? Ubus na. Diba? Gano'n naman yun eh. Paya ba kung kailan naubos yung pera eh? Tama ba? Pagalingan pa kung paano maglustay ng pera. Tama? Paramihan pa ng utang ang labanan eh. Tama ba? 20,000 na utang mo. Ano ka ba naman? Ako kasi kwenta mo eh. At liit. Gano'n ba? Tama ba? Yan yun. Tama? Nagpapalakihan pa ng utang. Ibig na palakihan ng kita, palakihan ng utang. Paano tayo iyaman niya? Kasama mo mga gano'n. Tama ba? Ano po eh? Imagine mo sa labas na ang hirap maging masaya para kumita. Eh lalo na pag nagninegosyo ka. Alam nga naman magtitinda ka, may bibili. O yan, may bibili. Nay, pabili po! O, sabi niyo! Dalawang ninyo! Binyo pala pa muna para sa isang candy. Di ba wala ka ganun eh? Di ba? Pwede bang maging masaya? Ang masama ng pagtawa ka pa ng tawa ka muna. Tawa ka nagtawa ka ba nagbebenta? Hindi nabibili sa inyo yung mga bumibili sa inyo. Sabi, may tama na siya. Tama ba? Saan ka ito? Kinakaganyan, nakangiti. Anong bibili mo? mukhang ano eh, mukhang hold upin eh. Tama? Saan ka nakita masaya? Wala. Kaya sabi ko nga sa paming, masaya na yayaman ka. Tama? Sa labas, magkukumidi bar ka pa. Gagastos ka lang dun. Para lang tumawa. Tama? Dito mo isama. Tatawa na, payaman pa. Yeah. Kaya na dumadami yung mga senior natin dito. Kesa nasa tumba-tumba. Matuluhin tumba. Sama nyo na lang dito yan. Tama ba? Ay, sabi ko sa inyo. Pero pagdating pa naman ng mga tupad, saka ng popos, pagdating kita yan. May akap pa. Tama? Imagine nyo, isama natin ang senior dito. Isang sahod lang natupad niya, matutupad talaga pangarap niya dito. Tama ba? Isama natin ito yan. Ito na yung pagkakataon para tuparin natin yung mga pangarap niya. Tama, hindi yung sahod ng sahod sa gobyerno. Sisisihin pa pag wala maibigay. Tama ba? Ba't yung sinisisi yung gobyerno sa pagyaman mo?
Tama, sisihin mo yung ginagawa mo. Tama, pag sahod mo ng tupad, saan pinupunta? Gusto ka na naman. Tama, pagkuha ng tupad, hindi pa rin natupad ang pangarap. Bakit? Eh, ginastos mo na naman eh. Lintik ka eh. Galing ka magastos eh. Tama! O this time, yung mga miyembro niyan, pagsahod yan, idiretso nyo dito yan. Dito, sabay-sabay natin, tuto pa rin ang pangarap ng mga yan. Tama! Sabay-sabay rin natin ang silang akapin. Dito natin. Kumbaga, sabi mo nga, wala na akong nakitang lugar that time na ganito lang ka-basic yung gagawin natin. Tama? Saan ka lang nakakita ng negosyo, ibang tao pa tatrabaho para sa'yo. Tama? Kita mo si Ting Pretty talaga yung nag-invite sa'yo. Tapos pag nag-join ka, may 1,000 yan. Tama? Kaya nga ang kulit-kulit niyan eh, hindi ko pinakawalan talaga niyan eh. Kasi pag nag-join may magkano? 1,000. Kaya tingnan mo nga. Nakangiti. Sabi, ayos. Huwag niyo pong pagkamalian, ha? Wala pong yumaman sa 1,000, tama? Walang yumaman sa 1,000, tama? O bonus lang yun. Ano ka ba? Wala yun. Ang ikakayaman niyo po dito, yung makita po nila yung negosyo to. At gawin ko yun. No? Ayan. Sobrang tagal ko na ata, no? Tama ba? Ayan, ang sa akin po, no? Eto po, magsama-sama po tayo dito every Sunday. Nandito po kami with our Millionaires Club. Ayan, patayin naman natin yung mga millionaire natin dito. Pwede ba makita?